Imagine niyo mga kaklir, nagdeklara na siya tatakbo. Nagdeklara na siya tatakbo sa 2022. Alam mo, masama doon kaya nga good luck eh. Pero ang kailangan naming leader, mga kaklir, una dapat maka-Diyos. Ba? Pag maka-Diyos ka, di ka papatay ng tao. Diba? So, tingnan natin, ano bang klase ang buhay ng mga Duterte? Bakit sila may kaibigang assassin? Diba? Tapos may kaibigan din si dating Pangulo Duterte ng mga vigilante. Dapat maka-Diyos. Makabayan. Diba? Hindi not pro any country. Diba? Hindi not pro any country yan. Napin ko nga yung BP Sara na yan. Ito, 1 minute lang naman mga clear. Okay? Para ano, kasi kailangan natin na maging meron tayong leader na bansa ang inuuna. Any country at all. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Diba? Not pro any country. Not even the Philippines. Paano mo maasahan to? Bola ng bugay, di ba? Paano mo maasahan to? Sige mga kaya, sige, tuloy natin ng konti ito ha. Kasi pahapyawan ko na kasi para matapos natin to. Mahirap yung bitin eh. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Tapang at malasakit. So, ibig sabihin, nung panahon ng dating Pangulo Duterte, may tapang at malasakit. At yung tapang na yon, dahil sa tapang na yon, ang daming nagbuwis ng buhay. Mukhang ibabalik niya ulit. Diba? Yung tapang na yon, nung dating panahon ni dating Pangulong Duterte, yun yung nagpatimbuang sa karamihan sa ating mga kababayan na maliliit na mga kababayan natin. Na kahit hindi pa nahuhusgahan na drug addict sila, drug dealer sila, hindi pa nahuhusgahan, walang kaso, pinatay na. Hinulog sa chopper. Hindi nyo alam mga clear kung ito'y kinainisan lang o kaya karibal sa negosyo sa pagbenta ng drugs. Political rivalry? Di nyo alam. Bakit? Walang kaso. Pinatay lang. Galing yan sa tapang. Sa tapang ni dating Pangulong Duterte na hindi gumalang sa human rights. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte? I don't care about human rights. So yun yung tapang na gusto niya ibalik. Wala namang problema maging matapang mga clear. Pero hindi naman tayo kailangan pumatay. Dalhin mo sa husgado, dalhin mo sa presinto, ipakulong mo. Kung merong ebidensya. Di ba? Ngayon naranasan nyo, ang tatay mo nakakulong. Buti nga nakakulong, buhay pa. Naranasan at na-experience ang due process. Yung mga pinatay, di nila man lang nadinig sa tenga nila ang due process kasi pinatay na. Diba? Para sa Diyos, sa bayan. Para sa Diyos talaga. Para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. O, diba? Ang sabi ng iba, kaya ito nagpahayag para maipakita sa mga mambabatas na didinggin ang kanya impeachment complaints. Matakot kayo. Pag ako nanalo, lagot kayo. Appendix at coccyx nyo lang ang walang latay. Ouch! Gusto maging Pangulo pero nagbabanta sa mga kaaway. Saka mga clear. Una, ihingi niya ng tawad yung mga napatay. Hindi pala napatay. Pinatay ng tatay niya at ng mga co-perpetrators ng tatay niya. Madidinay niya ba yun? Wala akong binanggit kung sinong co-perpetrators, mga clear. Pero si dating Pangulong Duterte, umamin pumatay. So, ihingi mo ng tawad yun. He admitted killing. And Senator Bato de la Rosa knew it. Tolerated it. Senator Bongo tolerated it. Sylvester Bello Duterte tolerated it. Danao. Lahat sila.
Ang sabi natin Pangulong Duterte, parte ng DDS. Ikaw ba? Ikaw ba? Sa panahon ikaw yung mayor, di mo to alam? Kaya dito tayo pumunta ngayon mga ka-clear. Ha? Ito. Pakinggan natin si Atty. Conti. Vice President Sara susapin ng extrajudicial killings at DDS killings. Asan raw hong maglalabasan dahil sa maagang anunsyo ng patakbo niya bilang Pangulo sa taong 2028. Ayon po yan sa isang abogata. Atin namin sa report ni RH5 Val Gonzalez. Sisingilin siya ng multo ng maraming mga kasalanan. Ito rin ang reaksyon ni Atty. Cristina Conti. Sisingilin siya ng mga multo ng kanilang mga kasalanan, mga ka-clear. Galing yan kay Atty. Conti. Formal announcement ngayong araw ni Vice President Sara Duterte na tuloy ang pagsabak sa 2028 presidential elections. Sa amos interview ng media dito sa Quezon City, sinabi ng ICC Assistant to Counsel na sana ay pinag-isipang mabuti ito ni VP Sara. Ayon kay Atty. Conti, magiging hamon ito sa Vice Presidente dahil maliban daw sa usapin ng korupsyon ay asahan na mas marami pang maglulutang ang issue laban sa pangalawang Pangulo. Narito pakinggan natin si Atty. Conti. Magkakaroon ng habol ito. Maraming issue, maraming nasa likod niya lagi. Hindi lang yung corruption issues niya mismo, kundi even yung extrajudicial killings at kanyang participation sa DDS killings. Ang siste niya ay maaari pag maraming pangalan niya kung sasali sa killing ng tatay niya. Dahil Sa tingin ni Atty. Conti, mababanggit ang pangalan niya sa hearing ng tatay niya. Kasi, mga ka-clear, tatay mo yan. Pinangakalandakan niya yung pagpatay. Diba? Pero as a mayor, di mo naman pinigilan. You're proud of it. The tapang and the malasakit. Yung kapatid mo, si Pulong, nang haras sa bar. Ano nangyari dun? Ha? Ang dami kasi mga ka-clear yung sabi ko nga pag-tolerate kay Pastor Kibuloy. Pag-tolerate sa pagtatago ni Pastor Kibuloy. Never niyang sinabihan si Pastor Kibuloy na follow the rules. As Vice President and as a friend, wala tayong nadinig sa kanya. Di ba? Kaibigan pa nila yun. Kahit yung tatay niya, di ba? Nandiyan lang yan. Di ba? Yun yung point. Zara, discarded ko to anti-Claire, declared agad bago nyo ko impeach. Sabihin ko, pamulitika lang yan kasi nag-declare na ako tatakbo bilang presidente. Yes, Tracy May. Yan mangyayari. I-impeach na ako, sisirain lang nila ako kasi tatakbo ako. When in fact, even prior to that, issue na yan. Diba? In-issue na yan noong 2023 ni Congresswoman Franz Castro yung tungkol dyan sa 125 million na nagastos. Okay pa sila noon. Kaya nagkaroon ng bang, hindi na pinasagot ang Vice Presidente, parliamentary courtesy. Interparliamentary courtesy. Kaya pinatayan ng mic si Congresswoman Franz Castro noon. Hindi niya na natanong yung 125 pero as early as that, nung tinatanong na siya sa budget niya, issue na yan. Hindi pa siya nagde-declare ng vice president na natatakbo sa pagiging presidente. Diba? Kaya hindi niya pwedeng gawing issue to kasi matagal itong mga issue to. Bloodbath nga gusto niya ang pagkikwentuhan doon ay kung ano ang nangyari sa Davao at kung paano ito naging nationwide. Si Sara Duterte sa pagitan ng saklaw ng kaso 2011 hanggang 2019. O yan. Clear. Sabi ni Atty. Conti, di maiwasan mabanggit ang pangalan ni ni Vice Presidente. Bakit? Ang issue is 2011, November 2011 to 2019. Diba? Kailan siya? Tingnan natin Kailan ba siya naging Sara, tingnan natin yung mga kanyang posisyon 30. 2007 to 2010, Vice Mayor siya. Okay? Hindi pa sakop. 2011 2010 to 2013, Mayor siya, mga ka-clear. Pakita ko na lang. So, yung patayan doon, anong ginawa mo? Ayan, Sara Duterte, previous offices. 2007 to 2010, Vice Mayor. 2010 to 2013,
mayor. 2016 to 2022, mayor. Sakop lahat to, mga kaklir, at the time na nagpapapatay ang kanyang ama. Sakop ito, itong 2010 to 2013. Mayor siya ng Davao. At doon nangyayari yung patayan. So, yun yung sinasabi dito. O, ngayon, 2016 to 2022, presidente tatay niya. Mayor pa rin siya. Sakop pa rin to. Kaya, kung may ito mga kaklir, ito mangyayari niyan. Kung may patayang nagaganap sa Davao City, nung panahon siya ay mayor, ano, pinaimbestigahan mo ba Mayor Sara Duterte? O parang naging killing field ang laod? Diba? Naging killing field ba ang laod? Ito mga kaklir, meron, pakita ko sa inyo. Ano nangyari dito? Pinaimbestigahan kaya to ni VP Sara? Ayan o, Davao Death Squad strikes again. 2013, June 27, 2013. Vigilante. Kasi mayor pa siya niyan, mga kaklibait. 2013, okay, hanggang 2013, June. Hanggang June 30 siya, di ba? Anong June to? June 27, panahon niya pa to. Saan yan? Davao Death Squad strikes again. The fresh attack by suspected members of Davao Death Squad occurred on Wednesday, barely 2 days after Amnesty International decried the lack of progress in the government's investigation into summary execution. Ay, walang nagaganap na investigasyon. Mga kakli, tapos gusto nyo dito hearing? Wala Yung Amnesty International ay nagrereklamo na pala. Sa panahon niya, mayor siya ng Davao, mga kaklir, na walang nangyayaring tamang investigasyon sa summary execution. In a report to the Davao City Police Headquarters, the police unit in Tugbok District, Antonio Pincheco, Januard Kimala, died. Anong ginawa dito ni Mayor? Pinaimbestigahan ba to? The report said the 3 policemen escorting the suspects returned fire, but missed the gunman or their van. None of the officers were hit. Oy, galing So, yung pumatay, hindi na barel. Yung mga police na nag-escort according to initial report, the patrol car carrying the suspects was cruising on the highway en route to the Hall of Justice and Ecolas when men in gray van fired shots in its direction. May kasama ng police? In-escort na yung suspects? Fired but missed the gunman or their van. Tapos patay yung vigilante shot dead 2 robbery suspects while they're being transported in a patrol car, mga kaklir. Kasama na ng pulis yung 2 suspect ng pagnanakaw. Papunta sa City Prosecutor's Office for inquest. Habang dala-dala ng pulis, binarel ng 2 vigilante. Ng vigilante. Tapos yung mga pulis, hindi nasaktan. Tapos, yung mga gunmen, buhay, ligtas. Diba? Galing, diba? Yan isang example to, ayan But the report said 3 policemen escorting the suspects returned fire but missed the gunmen or their van. Galing! Diba? Na-miss. Yan, diba? Kaya, mayor ka niyan. Okay, ano pa ba? 2011, 2016. Yun lang nakita ko mga kakli, siguro maghahanap ako. Minsan pag matagal na yung Si Sara Duterte sa pagitan ng saklaw ng kaso 2011 hanggang 2019 ay vice mayor ng Davao. Yun, mayor, vice mayor siya ng Davao. Panghuli ay ginawa pang halimbawa ni Conti ang aniyay kasaysayang sinapit ng iba na dati ay maaga ring nagdeklara noon ng kanilang kandidatura. Narito muli si Atty. Conti. Unang sa lahat, inikot lang po sa kanya. Alam naman namin kung anong nangyari sa kasaysayan sa mga quote-unquote frontrunners na maaga may dineklara. Ayaw po ang nakasabihan na Vice President Jojo Binay, Vice President mga tumakbo. Vice President, basta mga ganun, maagang nagdideklara. Tapos sinasabing maagang frontrunner. Yun naman po, kinasabihan nila.
Well, mga clear nga, baka dahil panahon niya, mayor siya, vice mayor siya, yung time na nagkaroon ng patayan. At doon sa laod dinadala. Diba? So, anong ginawa niya? Ngayon pala, nagbabanta na sila, sabi ng DDS, umanda kayo sa 2028. Grabe, paghihiganti lang pala gagawin imbes magtrabaho para sa bansa. Nanay hides. Diba? Kaya nga, mga clear, mahirap maging makasarili. Diba? Hindi bansa ang iniisip, hindi bayan ang iniisip, hindi tao. Iniisip. Paghihigante. Masyadong premature campaign sila. Matagal na po siya nangangampanya. Mayor Pogi. Pagpunta-punta niya na sa ibang bansa, definitely alam mo na kung ano ginagawa. Maliban sa pagbabakasyon, di ba? Kasi wala naman siya ma-report na ginawa niya pag nagbabakasyon siya eh. Dahil hindi niya daw kailangan mag-report dahil personal trip siya. Yun nga lang mga ka-clear, wala naman talagang magagawa. Yung security niya at staff niya sa kanya mga personal trips, sa kanya mga pagbabakasyon, kasama niya. So, bayad ng gobyerno yun. That's 7 million. Sa kanya mga pagbubulakbol lang. Ha? Ito mga clear. 7 million for Sara and security. Abel. 7.5 pa pala. Diba? OVP, Sara paid for own trips abroad but 7.5 spent on security. Government nagbayad yan. But confirmed that her office has so far disbursed 7.47 million. Office nila nagbayad, mga kakli. Doon na punta yung pondo. Kita nyo? Office of the Vice President ang nagbayad para sa security at staff. Para sa kanyang mga personal trips. Sa kanyang mga pagbabakasyon. All the travel overseas of the Vice President is covered by a travel authority and did not include any public funds. Sa kanya. Sabi niya. 7.47 million was utilized for the security personnel of the OVP and including the close-in or civilian personnel. Gastos pa rin ng gobyerno. Gastos ng OVP, kinuha sa OVP. Diba? Yun. So, una-una, sabi nga natin, dapat hingin niya ng tawad, yung hindi niya alam ang trabaho ng pagiging secretary ng DepEd. Ang daming mga ghost projects doon. Ghost school, ghost students, ghost school materials, ghost laptop, ghost pack meals. Ha? At lalo-lalo nang humingi siya ng tawad doon sa mga pinatay ng tatay niya.